Lahat tayo nakakaranas ng takot at ito ang nagpaparalisa sa atin. Ito yung nagpapatigil ng ating sandali, ng ating panahon. At hindi lamang basta nagpapatigil, kundi ito yung nagpapaalipin sa atin. Hindi tayo makausad sa unahan, hindi tayo makausad sa kinabukasan dahil po sa taglay nating takot. At ang takot po, ito ang pinagmumulan ng ating pag-alala, ng ating worries, anxieties, consciousness natin hanggang sa ito ay dumating sa matindi stress, depression hanggang lumala pa. Kaya napakahalaga pong pagtagumpayan ang fear. Pagtagumpayan natin ang anumang takot sa ating buhay. At yan ay laging inuutos ng Panginoon sa Old Testament, sa New Testament, laging nga kinukuman sa kanyang mga tao, fear not or do not fear. At isang talata sa banal na kasulatan na gusto kong bigyan natin ng pansin, ang sinabi ng Panginoon, John 14 verse 1. John 14 verse 1, ang Panginoon ay nagturo sa kanyang mga alagad at sa ating lahat na huwag tayong mabagabag, huwag tayong matakot, sumampalataya tayo sa Diyos at sumampalataya din naman tayo sa Kanya. Ganito ang sabi. Huwag mabagabag ang inyong puso, sumampalataya kayo sa Diyos, sumampalataya rin naman kayo sa akin. Na gusto ko pong ibahagi ngayong gabi sa atin how to overcome fear. To overcome fear. Ito isang topic na tignan natin sa ibang bahagi ng banal na kasulatan kung paano natin ito mapagtagumpayan. So, bago lahat tayo muna ay humingi ng tulong sa ating Diyos. Opo, Panginoon, kami po ay puno ng takot sa aming future. Takot kami sa mga unknown things. Hindi namin pa nakikita, hindi pa namin nalalaman. Nanangamba kami at dahil dito kami po ay napaparalyze sa aming pong buhay. Tulungan niyo kami ngayong gabi na pagtagumpayan ito. At alam namin, Panginoon, na wala pong ibang solusyon sa takot. Walang iba kundi ang inyong pong salita. Ano po ang kaloob ng inyong salita? Kaya, tulungan niyo kami sa topic na ito na maunawaan namin paano po namin pagtagumpayan at takot sa buhay. Maraming salamat po. Itong aming dalangin sa pangalan ng Panginoon Jesus. Lahat tayo may takot. At ang utos ng Panginoon dito sa ating binasa ay magtiwala sa Diyos at magtiwala din naman sa Kanya. Pero madaling pong sabihin magtiwala di ba? Napakadaling magsabing tiwala. Naniniwala ako. Pero paano natin matitiyak ng ating pagtitiwala ay pwedeng manaig sa takot, sa fear? Paano natin matiyak? Sa gabi ito, sa ating paksa, tignan natin ang 4 na titiyakin nating bagay na siyang makapagpapanaig sa atin sa anumang takot. Unang-una po, tiyakin natin ng ating tiwala sa kapangyarihan ng Diyos ay humihigit sa takot natin sa kapangyarihan ng kaaway. Kailangan nating higitan ang tiwala sa Diyos kaysa matakot sa ating kaaway. Gaya ng sinabi ng ating Panginoon sa ating binasa, huwag mabagabag ang inyong puso. Ang utos niya, sumampalataya kayo sa Diyos at sumampalataya rin naman kayo sa akin. Na gusto kong tignan ng isang bahagi ng kasulatan sa Salmo kung paano si Haring David, pinagtagumpayan niya ang takot na ito. Sa Psalms 56 verse 3, ang sabi ni Haring David, kapag natatakot ako,
aking inilalagak ang tiwala ko sa iyo. Walang ibang solusyon eh. Walang ibang paraan para pagtagumpayan natin ang takot sa buhay na siyang sanhi ng depression, discouragement, anxieties, kundi ang maglagak ng ating tiwala sa Kanya. Sapagkat ang katumbas po o kabila po ng fear is faith. Without faith, nagahari ang fear. Pero kung puno ka ng faith sa Diyos, nawawala po ang fear. Now, dito sa kalagayan ni David, kung ating titignan ang context dito, ay matutuwa kayo. Pwede pa lang magtagumpay. Dito po sa Psalms 56 verse 3. Si David dito ay, siya po ay nasa distress. Distress talaga siya. Dahil sa kanyang kalagayan. Alam niyo ba kung anong kalagayan niya? Si David, tumakas siya dahil gusto siyang patayin ni Haring Saul. At upang hindi siya mahabol ni Haring Saul, dito po ang attention sa Word of God and attention. Dito ang attention sa Word of God. Para makaltak pa si David sa tiyak na kamatayan mula sa kamay ni Haring Saul, nagpunta siya sa teritoryo ng kaaway, sa Philistine. At yun ay sa Gath. At pagdating doon, nakilala siya ng mga sundalo ni Haring Akish. Kaya ang sabi ng mga sundalo, yan si Haring David, yan yung hari ng Israel. Sa iyong binabantog ng mga kababaihan doon, umaawit na libo-libo kay David, kay Saul ay daan-daan lamang. Pero nalaman ni Haring David na nakita siya, nakikilala siya, natakot siya. Ang ginawa niya, siya ay nagbaliw-baliwan. Pinabula niya ang bibig niya at nagsusulat sa mga pader. Kunwari, nasisiraan siya ng bait dahil sa kanyang takot. Nasa gitna talaga siya ng distress nung oras na yon. Pero ang sabi ni Akish, maniwala kang si David dyan, sira ulo yan. Sira ulo yan. Pero kung ating titignan ang damdamin ni Haring David nung time na yon, yan ay makikita ang kwento sa 1 Samuel chapter 21. Doon may awit siya dito sa Psalms 55 verse 6. Ito ang kanyang naging damdamin nung siya'y nandoon sa gitna, nung siya'y mahuli. Ang sabi niya, at aking sinabi, oh, kung ako sana'y nagkaroon ng mga pakpak na gaya ng kalapati, lilipad ako at magpapahinga. Yun ang kanyang nasa loobin. Nung sandaling siya ay nasa gitna ng kaaway, hinuli siya. Sana mayroon daw siyang pakpak para makatakas sa kalagayan yon, full of distress. Now, distress, sa Tagalog po ay kalungkutan. At hindi lamang kalungkutan, pagkabahala, kagipitan, pag-aalala. Yan po ang distress. Kaya ang sabi ni David sa ating teksto, kapag natakot ako, ibinibigay ko ang tiwala sa Diyos. Yun po ang dapat natin gawin. Kailangan tsakin natin na ang ating tiwala sa Diyos, sa kapangyarihan niya, ay nananaig doon sa kapangyarihan ng takot. Kaya na, make sure your trust in God's power outweighs your fear of enemy's power. Kailangan talaga. So, huwag magpagabag ang inyong puso. Sabi ni Jesus Christ dito, alam naman ang context natin dito, si Christ ay paakyat na ng langit at tatanggapin niya ng lahat ng mabigat na kamatayan at ang kanyang mga alagad ay nalulungkot dahil ayaw nilang mangyari ito. Kaya ang sabi ng Panginoon, huwag magabag ang inyong puso, sumampalataya kayo sa akin, sumampalataya kayo sa Diyos. Now, bakit yun ang sinabi ng Panginoon? Sumampalataya kayo sa Diyos at sumampalataya rin kayo sa akin. Sapagkat ang Diyos ang siyang dahilan ng ating kaligtasan. Siya ang humirang sa atin mula pa sa walang hanggan. At ang Diyos ang siyang umibig sa atin, siyang unang umibig sa atin.
At upang mapatunayan ang pag-ibig ng Diyos sa atin, si Kristo ay nagkatawang tao upang ang inibig ng Ama ay kanyang kamatayan sa krus ng Kalbaryo. Siya yung tagapagligtas. Kaya ang sabi rito, sumampalataya kayo sa Ama at sumampalataya din kayo sa akin. Meron kayong katiyakan ng inyong katayuan anuman ang inyong magiging problema. Kaya nga, ito mo yun ang itinuturo ni John de Balaguer, na dapat ibigay natin ang tiwala natin sa Diyos, sapagkat yung tiwala natin, yun lang ang tanging makakapanaig sa ating mga kaaway. Now, 1 John chapter 4 verse 4, ganito po ang sabi. 1 John chapter 4 verse 4, kayo'y sa Diyos. Alam natin ang context nun. Ang Diyos ang umibig, si Kristo ang tumubos. Kayo ay sa Diyos, mga munting anak, at inyong dinadaig sila sapagkat siyang nasa inyo ay higit na dakila kaysa nasa sanlibutan. He who is in you is greater than he who is in the world. Kaya dapat ang ating tiwala sa kapangyarihan ng Diyos ay talagang humihigit doon sa takot natin sa kapangyarihan ng kaaway. 1 John 5:4, ang sabi rito, for whatever is born of God overcomes the world. And this is the victory that has overcome the world. What? Our faith. Yung ating tiwala sa Panginoon, yun ang makakapanaig ng ating takot. Na kung hindi mo nga alam yung old rugged cross na ito, baliwala sa iyo yan eh. Hindi mo alam ang kwento. Hindi mo alam ang kasaysayan. Ano ibig sabihin ng lumang krus na yon? Doon namatay si Kristo para sa kasalanan ng mga inibig ng Ama. At isa ka doon kung ikay sumampalataya. At kung sumampalataya ka, taglay mong katiyakan. Kaya anuman ang iyong hinaharap, na iyong kinatatakutan, sumampalataya ka sa Kanya at sumampalataya ka kay Kristo. Meron kang katiyakan. Then ikalawa, hindi lamang na dapat tayong tiyakin natin ang tiwala natin sa kapangyarihan ng Diyos ay dumadaig sa katakot sa kapangyarihan ng kaaway, kundi secondly, make sure your trust in God is greater than your trust in man or enemies. Be sure or make sure your trust in God is greater than your trust in man. Na gusto kong gamitin isang talata sa Psalms chapter 20 verse 7 para ipaliwanag ito. Ang sabi sa Psalms 20 verse 7, ipinagmamalaki ng ilan ang mga karwahe at ang iba ay mga kabayo. Ngunit ipinagmamalaki namin ang pangalan ng Panginoon naming Diyos. Ano ko ibig sabihin nun? Yung iba daw, pinagmamalaki ang mga karwahe at ang iba ay ang mga kabayo. Ngunit yung taong nagtitiwala sa Diyos, ang kanyang pinagmamalaki ay ang pangalan ng Panginoon. Alam natin, taglay natin ang pangalan ng Panginoon dahil siyang umibig sa atin, si Kristo ang tubos sa mga Kristyano. Pero itong mga taong ito, pinagtitiwala nila ang kanilang lakas, ang kanilang yaman, ang kanilang kakayanan, ang kanilang mga karwahe, mga kabayo, mga kapangyarihan nila. Yun ang pinagmamalaki. Some boast in chariots and some in horses, but we will boast in the name of the Lord our God. Kaya make sure your trust in God is greater than your trust in your enemy, in man. Kadalasan sa atin, mga tao, nakikinig tayo sa tinig ng tao. At hindi tayo nakikinig sa tinig ng Diyos. Mahal natin masabi na ang motibo o interest ng taong yon sa iyo ay maganda, pero hindi hihigit ang motibo at interest ng Diyos sa iyo. Sapagat ang pagmamahal at pag-ibig ng Diyos sa iyo ay doon pa sa walang hanggan. Samantalang yung taong yun, doon lamang kung ikaw ay makaharap. At kadalasan itong ating pagkakamali na nagtitiwala tayo na higit sa tao,
kaysa ginawa ng Diyos. Dapat, alamin natin, kilala natin, na tayo'y minahalan ng Diyos at tayo kanyang iningatan sa bawat araw. Siya yung totoong nagmamahal sa atin na walang kumpay. Alam niyo, hindi lamang tayo minsan nagtitiwala sa tao, dapat tayong sawayin talaga, dapat tayong ma-rebuke. Kahit na si Peter, nirebuke ng Panginoon. Dahil si Peter, nananangan siya sa katuwiran ng tao. Naalala niyo ba yun, Matthew 16? Nang sabihin ng Panginoon sa kanyang mga alagad na itatayo ko ang aking iglesia. I will build my church. At bago dumating sila roon, ang mga tao nagkakagulo at nanguhula o nagsasabi na si John the Baptist daw ay nabuhay dahil pinatay ito ni Herodes. At nasabi, sino itong si Yesu Cristo? At ang mga alagad, sinabi ko ano yung sinasabi ng mga tao. Pero sabi ni Jesus Christ, kung sino siya. Ang sabi ni Peter, you are the Son of the living God. At pagkatapos, kinuwento ng Panginoon na siya'y mamamatay na ilang araw na lamang, siya'y papatayin, siya'y parusahan ng mga elders sa Jerusalem. Alam mo si Peter, ang ginawa niya? Kanyang inakbayan si Jesus Christ, Panginoon, saglit lang, mag-usap tayo. Sabi niya. Nirebuke niya si Jesus Christ. Ang sabi, hindi mangyayari sa iya. Hindi mangyayari na ikaw ay papatayin ng mga tao. Nagmamalasakit si Peter, di ba? Pero tignan natin, Matthew 16, verse 23. Anong sabi ni Jesus Christ? Ngunit lumingon siya at sinabi kay Pedro, layuan mo ako, Satanas. Ang tawag niya kay Pedro ay Satanas. Get behind me, Satan. Ikaw ay isang katitisuran sa akin. Katitisuran sa akin sapagkat hindi mo iniisip ang mga bagay ng Diyos, kundi ang mga bagay ng tao. Hindi nakita niyo? Kahit na ang pinakamatibay at pinakamalapit na alagad ng Panginoon, pagdating sa problema, iniisip agad kung ano yung katuwiran ng tao. Mas nagtitiwala sa paniwala ng tao kaysa sa plano ng Diyos. Ito ang problema natin kung minsan. So make sure your trust in God is greater than your trust in man. Hindi ka talaga makakapanaig sa takot mo. Kung ang mga kasama mo natutumba na rin, dahil sa pag-alala, at doon ka kumukuha ng lakas doon sa mga takot na rin, wala talaga. So yun po yung ikalawa. Then thirdly, hindi lang yun. Thirdly, make sure your trust in God doesn't miscalculate your own abilities. Tiyakin mo na iyong tiwala sa Panginoon ay hindi po miscalculate sa iyong kakayanan. Basahin natin ang Proverbs 3, verse 5 to 6. Kabisahan natin itong text na ito. Di ba? Trust in the Lord with all your heart and do not lean on your own understanding. In all your ways acknowledge Him and He will make your path straight. Yun po. Tsakin po ng iyong pagtitiwala sa Diyos ay hindi mo naman minamaliit ang iyong kakayanan. Pag-ingat sa mga bagay dito. Kadalasan, sa bahagi na tinatanong mo ang iyong sarili na malakas, dito darating ang matindi mong pagbagsak. Kung masyado kang tiwala sa iyong sarili, kaya ko yan. Malakas ako. Binigyan ako ng biyaya ng Panginoon na kaya kong harapin ang problemang yan. Kaya ko ito. Yun yung time nagsisimula ang iyong pinakamatinding pagbagsak.
if you trust yourself. Kaya sabi rito, trust in the Lord with all your heart and do not lean unto your own understanding. Sa Panginoon ay buong puso mong magtiwala at huwag kang manalig sa sarili mong pangunawa. Sapagkat ang kalagayan mong iyon, iniisip mong hindi mo kailangan ng Diyos at magtiwala na lamang sa iyong sarili. Ayaw ko munang manalangin. Ayaw ko munang sumamba. Magagawa mo harapin itong problema ito. Kailangan kong magsikap. Kailangan kong gumawa. Mahirap naman kung wala na tayong ginawa, kundi ang sumamba na lamang. Bigay tayo ng araw ng Sunday para sa Panginoon. Wala nangyari. Hindi na babawasan yung problema natin. Yun ang simula ng iyong matinding pagbagsak. Dahil nagtitiwala ka sa iyo. Marahil kaya mong tanggapin o kaya mong tanggihan ang mga temptation sa buhay mo. Mga tukso na dumarating sa iyo. Kaya lamang ayon sa iyong sariling willpower. At ang bunga niyan is pride. Ang bunga niyan ay pride. Pride cometh. And after that is destruction. Nauna talaga ang kayabangan bago ang pagpagsak. Dapat magpakababa tayong tanggapin ang biyaya ng Diyos. Biyaya ng Diyos na tayo magtiwala sa Kanya. Sa magitan ng pagtitiwala sa Kanya, tayo po ay lumalakas. Upang tayo din ay maging katulad ni Kristo. Gusto niya natin mag-overcome sa takot? Ano yung una? Tsakin mo ang tiwala mo sa kapangyarihan ng Diyos ay higit sa takot sa kapangyarihan ng kaaway. At ikalawa, tsakin mo ng tiwala mo sa Diyos ay higit kaysa tiwala mo sa tao. At ikatlo, tsakin mo ng tiwala mo sa Diyos ay hindi mo masyadong minamaliit yung kakayanan mo. Dahil minsan, ito ang pinagkakatiwalaan mo simula ng iyong pagbagsak. Then lastly, pang-apat, make sure your trust in God is constant. Constant. Now, ano po ibig sabihin ng constant? Sa Tagalog po, maraming kahulugan eh. Sa English, parang matibay isang salita lang, no? Pero para sa Tagalog, marami tayong bibigay na kahulugan dyan. Ibig sabihin, pag sabihin constant, patuloy. O di kaya panagian. O di kaya tapat. Constant, ibig sabihin matibay. Pag sabihin constant, pwedeng taimtim. O di kaya matyaga. Pero sa Bible, para makita natin ang paglalarawan na ang constant, basahin natin ang Psalms 63, verse 8. Ang sabi nito ni David, now, bago natin basahin yon, ang context muna. Si David dito, gaya ng mga pangyayari sa buhay niya na maaari siyang hinahabol ni Saul para patayin, o di kaya ito yung panahon na siya po ay tumakbo sa labas ng ilang dahil ang kanyang anak nagrebelde, inagawan siya ng trono at nais siyang patayin. Kaya si David sa masandaling ito, malayo siya, nasa labas siya ng templo. At siya'y nananabik sa templo. Hinahabol siya tulad ng usa. Para siyang nandun sa ilang, sa diserto na uhaw, pagod na pagod, gaya ng isang usa na gustong malayo sa mga tao dahil gusto siyang habulin at patayin. Pero tignan niyo ang attitude ni David. Psalm 63 verse 8. Sabi niya, ang kaluluwa ko sa iyo'y nakatangan. Hinalalayan ako ng iyong kanang kamay.
Yun po yung salita doon na constant. Yun po yung sinabi niya na nakatangan. Sa English niya ay, my soul clings to you. My soul clings to you. And, dahil nag-cling siya, your right hand upholds me. Your right hand upholds me. So, ibig sabihin yan, kumakapit ka. Yun ibig sabihin ng constant, nakakapit ka. Lumalambitin ka sa Kanya. At hindi ka mahuhulog, hindi ka mapapagod dahil ang kamay naman niya ang siyang umaalalay sa iyo. Yun ang paglalarawan nun. Kaya constantly nakakapit siya sa Panginoon. At hindi lang yan, Isaiah 26 verse 4, the same word. Ang sabi dyan, magtiwala kayo sa Panginoon, magpakailanman, sapagkat ang Panginoong Diyos ay isang batong walang hanggan. Nasaan po yung salitang constant dyan? Ang salitang constant dyan ay magtiwala kayo sa Panginoon, magpakailanman. Yun po yung magpakailanman. Trust in the Lord forever. Pero hindi po yun yung eternity. Eternity, yung walang katapusan. Kundi, constantly, walang tigil, matyaga, taimtim, palagian. Siya ay nakakapit. Yan po ang sabihin niyan. Lagi. Constant. Hindi nagbabago. Sa atin, pagka may problema tayo, nawawala yung ating kapit sa Panginoon. Kumakapit tayo sa patalim eh. Naalala natin, patalim yun. Pero doon tayo kumakapit. Pag sabing patalim, maaari mong ikamatay. Maaari mong ikasira. Maaari mong ikadisgrasya. At pagka kumapit ka sa patalim, mapapahama ka. Alam niyo yung Eskimo? Di ba nga Eskimo? Kilala niyo yung Eskimo? Alam niyo yun? Sa North Pole, di ba? Ang kanilang mga bahay, yung mga igloo, kung tawagin yan, yung mga yung mga yelo na pinuputasan, no? Pero ang kanilang pamamaraan ng pagkain, hindi pa rin tulad sa ating ngayon na talagang nasa kabias na moderno na, high-tech na tayo. Pero sila, nanatili pa rin sa kanilang old style. At ang pagkain nila ng biruan doon ay ang mga bear, yung oso. Mahirap pulihin yun. Pero ang ginagawa nila, nanguhuli sila ng maliit na bagay para yun ang pampain. Kadalasan, yung maliit na sea lion, maliit na, tawag yun? Sea? Okay. Nanguhuli sila ng maliit lang. Pagkatapos yung kanilang itak na matalas, magkabila talim, ibinabaon nila sa yelo. At pag matigas na, sa kanilang ngayon itutusok yung ang tapos Tagalog na, yung sea lion, okay, maliit. Tapos, pakakalatan nila ng dugo. Mag-aabang sila ron. At darating ngayon yung oso, malaking oso. Dahil nakaamoy ng dugo. At kanyang pupuntahan to. At pag nakita ngayon yung scene na yun, na may dugo, ang gagawin niya, didilaan niya yun. Talagang didilaan niya hanggang sa matanggal yun, o kanyang makain. Pero habang dinidilaan niya, nasusugatan siya noong talim. At habang natusugatan siya, lumalabas ang dugo. Habang lumalabas ang dugo, hindi siya tumitigil. Hanggang siya ay mamamatay. Ganun po ang huli ng mga Eskimo. So ganun din tayo. Kung bumibiting tayo sa Panginoon, kumakapit tayo sa patalim, maaari tayo madisgrasya. Tayo ang naghanap mismo ng ating kamatayan. Kailangan natin dito ang constant na pagtitiwala sa Panginoon. So, ang sabi ko, magtiwala, magpakailanman. Ibig sabihin, walang humpay. At hindi lang yun. Psalms 26 verse 1. Ganito ang sabi. Psalms 26 verse 1. Ang sabi nito ng salmista, pawalang sala mo ako, O Panginoon, sapagkat ako'y lumakad sa aking katapatan at ako'y nagtiwala sa Panginoon ng walang pag-aalinlangan. Yun po yung salitang yun. Constant. Walang pagdududa, walang pag-aalinlangan.
Pero context, alam nyo rito si David, nanalangin siya sa Diyos. Yan ang panalangin niya. Kawalang sala mo ko. Bakit? Itinatayo niya ang kanyang integrity, ang kanyang katapatan, ang kanyang pagiging mabuting tao na pinaparatangan siya ng mga tao. Nais siyang patayin. Pero nanalangin siya. Anong panalangin niya? Protection, hindi pagliganti. Dahil ang kanyang tiwala sa Diyos ay constant. Walang pagdududa. Sa atin minsan, pagkahirap na tayo, naghahanap tayo ng kadamay. Pag may nakita tayong puwang na ating sisihin ng isang tao, sinisisi natin, binabaon natin sa kanya ang lahat ng sisi. Kaya ang ating tiwala nandun na sa ating galit at hindi na sa Panginoon. Kaya ang ating faith is not constant. Pag sinabi pong walang pagdududa, ang sabi po dyan sa NASB, New American Standard, without wavering. Ang sabi naman sa King James, I will not slide. Hindi ako dudulas. Pero ang sabi sa Contemporary English Version, I have trusted you without doubting. Yun po yung constant. Kailangan natin. Yun ang solusyon talaga kahit saan ka magpuntang lugar o sinong tao, ang tanging ibibigay sa iyo ay yung binigay na ng Diyos. Ang ibibigay sa iyo ng mga pastor, ibibigay sa iyo ng mga kaibigan na godly, ay yung binigay ng Diyos. Fear not and trust God. Trust God and trust also Jesus Christ. Huwag natin alisin ang ating pagtitiwala sa Kanya. Tulad ng isang sanga. Diba? Sabi ni Jesus Christ, John 15 verse 1 to 5, ganito ang sabi ng Panginoon. Well, verse 2 na lang. Ang bawat sanga sa akin ay hindi nagbubunga, ay inaalis niya. At ang bawat sanga na nabubunga ay nililinis niya upang lalong magbunga. Kayo'y malilinis na sa pamagitan ng salita na aking sinabi sa inyo. Verse 4. Kayo'y manatili. Remain. Ang sabi diyan, dwell. Constantly. Kayo'y manatili sa akin at ako'y sa inyo. Gaya ng sanga na hindi magbubunga buhat sa kanyang sarili, malibang nakakabit sa puno. Gayon din naman kayo, malibang kayo'y nanatili sa akin. Verse 5, ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga. Ang nananatili sa akin at ako'y sa kanya, ay siyang nagbubunga ng marami sapagkat kung kayo'y hiwalay sa akin, ay wala kayong magagawa. Sinakita natin yung faith natin, yung trust natin. Tsakin natin yung ating tiwala. Kasi kung sabihin natin, basta ako nagtitiwala sa Diyos, pero walang meaning yun hanggat hindi mo sinusuri. Saan nakadepende ang iyong pagtitiwala? Ito ba ay humihigit doon sa kapangyarihan ng iyong kaaway? Ang tiwala mo ba sa Diyos ay higit sa takot mo o sa tiwala mo sa tao? Ang tiwala mo ba sa Diyos ay hindi ka nagpapabaya sa iyong kakayanan, makasalanan ka? Baka mag-pride. At ang muli, ang tiwala ba sa Diyos ay palagi, constant, nananatili, magtyaga. Kakakit. Dahil ganoon, ang sabi ng Panginoon, tunay nga, kayo'y aking sanga, ako ang puno, kaya ako'y nasa iyo. So, isa sa pinakamabuting paraan para mapanatili natin ang antas ng tiwala natin sa Diyos ay lagi tayong tumanaw ng utang na loob sa Diyos. Alam nyo, hindi masama po ang magpasalamat sa taong tumutulong sa atin. Pero dapat ibigay natin ang utang na loob sa Diyos. Sapagkat ang Diyos ang nagpapakilos ng lahat. Ang Diyos ang naglalagay sa puso ng tao na ikaw ay tulungan. Dahil kung sa tao ka titingin ang utang na loob, magiging alipin ka ng tao. Hindi mo muluhan natin. Yun yung pinaka-the best. Isa sa pinaka-the best para ikaw ay mapanatili sa antas na iyong tiwala
lagi kang tumanaw ng utang na loob sa Diyos. Ano mang kabutihan na sa iyo, ano mang buhay na sa iyo. Ang sabi nga sa Acts 17 verse 28, in Him we live and move and have our being. Namumuhay na tayo sa buhay ng Diyos. Sa Kanya tayo gumagawa, sa Kanya tayo kumikilos. Lahat ng pag-aaral natin sa Kanya, bigay niya. Ang aking kilay, ang aking mata, ang aking ilong, ang aking buhok, lahat. Ang tanging ko lang pag-aari ay yung aking kasalanan. Kaya tumanaw tayo palagi ng utang na loob sa Diyos. At natural, kapag ka ikaw'y tumatanaw ng utang na loob sa Diyos, nagpapasalamat ka. Kaya yun ang utos sa mga Kristyano, pray without ceasing. Bakit nasasabi natin magpipray tayo without ceasing? Dahil kung tumatanaw tayo ng utang na loob sa Diyos, sa lahat ng bagay na sa akin, mawawala yung takot eh. Mawawala yung ating pagkaingit, mawawala yung ating paghimutok sa buhay kung ito ginagawa natin yung dalawang ito. Tumanaw ng utang na loob sa Diyos at magpasalamat sa Kanya. At kapag ginawa mo ang dalawang ito, pinapahayag mo ang iyong tiwala sa Kanya. At hindi sa iyong sarili. Ni sino mang tao. Kundi ang tiwala mo ay binabalik mo sa Kanya. Pwede ba natin gawin yan? Pwede ba natin simulan yun? Tumanaw tayo ng utang na loob, tignan natin, balikan natin ano yung mga nagagawa ng Diyos sa atin. Ano yung mabubuting bagay? Ano yung mga ginagawa ng Diyos sa kabila ng ating kahirapan, ng ating mga ordeals, pero nakakatayo ka? Hindi dahil sa iyo. Hindi dahil sa kaibigan mo, kundi dahil sa Diyos. Balik natin ang iwan sa Diyos. Ang sabi ng Jesus Christ, huwag kayong mabagaba. Sumampalataya kayo sa Diyos at sumampalataya din kayo sa akin. Kayo mo. Panginoon, salamat po sa inyong mga salita namin pong napagulayan. Nawa nga po, Panginoon, ilagay namin po sa aming mga isipan ang pagtitiwala sa inyo. Ito po ang totoong kasagutan. Ito ang solusyon. Ito ang remedyo ng aming pong takot, pag-alala, at kabalisahan, Panginoon. Dahil kung kami po'y mayroong takot, kabalisahan, nakasentro kami sa aming sarili at sa magagawa ng tao kung anong may tutulong. Ngunit kung nakasentro sa inyo, alam namin, Lord, kayo ang gumagawa ng paraan upang abutin ang aming pangalaga. Maraming salamat po. Ito aming dalangin sa pangalan ng Panginoon Jesus.